Dito ka lang. Gitna ko, tatarget din ako dyan. Tatargetin din ako eh. Okay. Pag nag-react ka, Fiang, tatapikin kita. Si JP. Kurutin mo ako ah. Siya. Ako din, korte mo ko. Ay, wala ako. Hindi ako naman Okay lang. Okay, wag na mag-change ng face kasi nakaupo na tayo. Hindi ko madalas ulit yung tawa ko. Tawa lang ako kanina eh. Yan, maganda, hindi ko nakikita sa iyo. Salan. Uy, pwede. Huwag kang mag-react dyan ha. Makaka-react ka dyan. Hindi ko naman naiintindihan. Shucks. JP. JP. Kailangan lang lahat. Di ba? Tama ako sabi. Ginamit na si JP Plot against twist, us. may nonchalant phone pa. Nice face. Ayos ah. Kung kailang gabi. Guys, kaninong relative yun? Kanino yun? Kanino yun? Rain? Sa'yo yun. Sa'yo yun. Yung relative? Ano ba sa classmate? Baka kay JP. Wait lang. Hold your emotions, guys. Oh my God. Or no way. pinch nyo yung fingers. Ano yun? Kinakabahan ako, bakit? Nakakabahan din ako. Sky. Locked in time. Ganun siya. Locked in time. Really locked in. Ay, ay, Ano ay. ba? Sino yan? Siya. Sino yan? JP? No way! Ano yung face niya before? Sorry. Wag magre-react, guys. ha? Naka-nonchalant pa. Mag-react. Okay guys, magandang gabi sa inyong lahat. At yun, nakita niyo naman siguro kung ano yung sino sa picture. Ito si JP nung bata pa. Yan. So, ano ako nito? Siguro, matatanong nyo. Siguro mga ano ako nito, 12 years old. 12 to 13 years old. Yan. So, makwento ko lang. Ito yung kinakwento ko sa inyong JP na na nabubuli lagi. Yung lagi nagtatawan sa school, yung tipong nakasulubong yung crush niya, nagtatawan na siya, ganyan. Yan. Although marami naman itong batang to, marami namang marami siyang pinagdaanan, marami akong na bulot na aral sa taong to. Wala din ako dito ngayon kung wala tong bata na to. So, ayun nga, 13 years old, 12 years old ako dito, 12 to 13 years old. Siguro mga grade 6 or 7 ako. Yun, so itong batang to, yun nga, iba sa inyo, alam niyo na yung kwento ko, na maagang nawalan ng tatay. Hindi niya na-experience yung kung paano makabanding yung totoong tatay niya. Kasi nga, nawala siya ng tatay. At, ano pa ba? Lumaki siyang gagraduate na, hindi niya kasama tatay niya. Samantalang yung mga kaklase niya, nakita niya kasama yung tatay. So, mga tatay nila, nakita nila kasama yung tatay nila. Samantalang ito, kasama niya yung nanay niya. Yan. Although okay lang naman. Pero, di ba? Sa mga achievement naman niya, hindi na nakita ng tatay niya yung narating niya. Ngayon. So, ito naman, itong batang to, natigil sa pag-aaral ng 3 taon. Dahil nung nag-pandemic, natigil siya sa pag-aaral. Kasi, unang-una, inuna niya yung sakit ng lola niya. Kasi yung lola niya nagkasakit ng cancer. Breast cancer. So, tumira nga siya dun sa Tarlac ng halos 1 taon. Sa kalagitnaan ng tira niya doon, sa kalagitnaan ng pagsama niya sa lola niya doon, nasiraan siya ng cellphone, wala silang TV. Minsan nawawalan pa ng kuryente pag bumabagyo. Ang kasama lang nito, ng batang to, sa Tarlac, yung 4 niyang kasama. Yung lola niya, lolo niya, isang matanda, at siya. So, biruin nyo, sa mga nakita niya, yung lola niya na hihirapan na, nakikita niya yung lola niya na umiiyak sa sakit. Umiiyak sa sakit dahil nga
masakit yung kanyang breast. Eh, wala siyang magawa. Wala siyang mapagsabihan. Kinikimkim niya lang yung sakit na nararamdaman niya sa sarili niya. Ano pa ba? Doon din na-realize ng batang to na kumbaga mas lalo niyang ma-appreciate yung maliliit na bagay. Mas lalo siyang napalapit sa Diyos. Mas lalo siyang natutong lumaban sa buhay. Nakaramdam din siya ng stress, depression, sobrang hirap na pinagdaanan niya talaga. Nakikita niya na lola niya may sakit. Isa sa mamahal na lola niya. Lola niya na nag-alaga sa kanya ng bata na sumisigaw sa sakit dahil sobrang sakit nga nung breast ng lola niya. Tapos naisip niya pa na ilang taon na hindi siya nag-aaral. So, yun, grabe rin na pagdaanan nitong batang to. At marami rin ako natutunan sa matamang batang to. Yun. So, ito naman, makita nyo, ang kanyang nanay, itong, sorry. Ito yung nanay ko na sorry. Ito yung nanay ko na, kasama ko lang. Ito na lang meron ako ngayon eh. Simula nung nawala yung tatay ko. Actually, binilin, sorry guys bago mamatay yung tatay ko, lagi niya sinasabi sa akin, pag nung buhay pa daddy ko lagi niya sinasabi sa akin na pag nakakausap ko siya sa cellphone o hindi kayo nagkikita kami, sinasabi niya lagi na ingatan mo nanay mo, kayo na lang dalawa, wala ako sa tabi niyo. Yun ang naalala ko sa daddy ko, na sinasabi niya sa akin na kayo ang dalawa ng mami mo ingatan mo siya kasi wala ako sa tabi niyo. Yun nawala daddy ko, namatay. Kasi mami ko ang daming sakripisyo sa akin ni mami. Ginagawa niya talaga lahat para sa akin. Wala ako dito. Siguro kung hindi dahil sa kanya. Siya nang sumusuporta sa akin eh. Sa lahat ng ginagawa ko. Although may tumayo yung daddy ko. Yan. Bigyan niya pa sa akin. Para may maayos akong damit. Ganyan. Wala. Sobrang importante talaga sa akin ng nanay ko. Kasi siya na lang meron ako ngayon eh. Wala ning lola ko, wala ning tatay ko. Although may mga kapatid pa ako, pero siyempre, di ba? Yun. Yung si mami ko, napakalaga niya sa akin. Lahat ng bagay na ginagawa ko, sinusuportahan niya ako. Kung sino ako ngayon, kung ano ako ngayon, dahil sa kanya to. Wala na akong ibang pasalamatan kundi nanay ko, tsaka yung, siyempre, yung Diyos. Grabe. Lahat talaga sa mga audition ko, kasama niya ako. Hindi niya ako, lahat ng audition ko sa labas, sa mga ibang diyan siya, kasama niya ako. Walang audition na hindi niya ako sinamahan talaga. So, yun lang. Yun. Ito yung mami ko. Sana, Sorry po. To my dearest JP anak, gusto ko lang ipaalala sa iyo kung gaano ka kahalaga sa akin at kung gaano ako kaswerte na ikaw ang anak ko. Nagpapasalamat ako sa Diyos at ikaw ang binigay niya sa akin. May script pa. Sa bawat hirap na pinagdaanan natin, JP, sa bawat luha na pumatak, palagi tayong magkasama. Noong nawala ang daddy mo, ang sakit at bigat ng pakiramdam, pero naging matatag tayo para sa isa't isa. Ikaw ang naging lakas ko, anak, at sana alam mo na ikaw din ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban sa hamon ng buhay.
Mula noon hanggang ngayon, nakita ko kung gaano ka katatag at kabait na anak. Kahit noong huminto ka sa pag-aaral, dahil kailangan natin unahin ang buhay ng lola mo, hindi mo ako iniwan. Ipinakita mo sa akin na kahit gaano kahirap ng buhay, hindi tayo sumuko. Kaya nang bumalik ka sa pag-aaral, hanggang sa ma-accelerate ka at naging scholar ka pa ngayon, naging proud ako sa iyo ng sobra, anak. Pinatunayan mo na kahit anong hirap nagdaan, kaya mo umangat at magtagumpay. Alam kong hindi madali ang naging journey natin, lalo na nung kasagsagan ng pandemic. Sabay-sabay ang problema, pero hindi mo ako iniwan. Lalo na nung ikaw ang nag-alaga sa lola mo at nagsakripisyo ka sa pag-aaral. Hindi ka sumuko, anak, sa hamon ng buhay. Natutunan namin magsakripisyo, mag-adjust, at magtiwala sa isa't isa. Sa kabila ng lahat ng hirap natin, nandito pa rin tayo, patuloy na lumalaban, at hindi